Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Discrete Mathematics at ang topic natin ngayon ay Predicate Logic and Proofs. Okay, let us start. Ano ba ang predicate? Ang predicate is a statement involving a variable. Ibig sabihin, ito ay mga pangungusap o mga pahayag na naglalaman ng variable. Ang general form ng predicate ay ito. Yan mga ganyan. Yung capital letter P at saka letter Q mo, yun ang nagre-represent ng statement. Okay? Tapos yung X and Y mo naman, yun naman ang nagre-represent ng variable mo. Ngayon, kapag itong mga statement na to ay nilagyan mo ng value, dun palang nagiging proposition yung predicate na yun. Okay? Yun yung pinagkaiba ng predicate sa proposition. Sa chapter 1 na pinag-aralan mo, sabi natin, ang proposition is a declarative sentence na nagsasaad ng katotohanan kung ito ba ay true or false. So, ibig sabihin, malalaman mo lang yung pinaka-truth value nung predicate mo na yan kung lalagyan mo ng value yung mga variable na yon. Okay? So, that is the difference between the predicate at saka ng proposition mo. So, let's have an example para maintindihan mo ito. So, sabi niya sa number 1, P of X denote the statement X greater than 5. What are the truth values of P of 6 and P of 3? Ibig sabihin, itong X greater than 5 mo, that is your predicate. Kasi, may statement ka dito na hindi mo pa alam yung pinaka-truth value niya kung hindi mo lalagyan ng value yung X niya. Okay? So, binigyan ka niya ng given. Sabi niya, kung ang value ng X mo daw ay 6, ano daw yung kalalabasan na truth value nung proposition na yon? At kung ang value naman daw ng X mo ay 3, ano daw ang magiging truth value nung pinaka-expression na yon? Okay? So, ang gagawin mo lang, doon sa una, isubstitute mo yung 6 na yan doon sa value ng X mo. Kasi ito yun, no? P of X. P of 6. So, ibig sabihin, ito yung P mo, yan, yan. Tapos, yung X na yan, ibig sabihin, yung nasa loob ng parenthesis na yun, which is 6. So, kaya sinubstitute mo lang siya dito. So, kapag sinubstitute mo yan, kalalabasan yung ganito, 6 greater than 5. So, alam mo na ang 6 ay mas malaki kaysa kay 5. Kaya, itong statement na to ay true. Okay? So, sumunod. Substitute mo naman yung value ng 3 dito sa expression na to na X is greater than 5. So, kaya magiging 3 is greater than 5. Alam mo naman na ang 3 is not greater than 5. Kaya, yung statement na yun ay magiging false. Okay? So, dito naman tayo sa number 2. Sabi niya, let Q of X and Y be the statement X minus Y is equal to 4. What is the truth values of Q of 6 and 2. Okay? So, ibig sabihin, itong X minus Y is equal to 4 mo, yan yung predicate mo. Kasi may variable ka at yan yung statement niya. Pero, wala pa siyang truth value unless lalagyan mo o isa-substitute mo yung mga given values na yan dyan sa equation na yan para malaman mo yung pinaka-truth value niya. Okay? So, dahil sabi niya, ang value daw ng X mo ay 6, tapos ang value naman ng Y mo ay 2, dahil dito sa expression na ito, substitute mo siya ngayon dito sa predicate na to, kaya magiging 6 minus 2 is equal to 4. 6 minus 2 is 4, so ito yun, is equal to 4. So, ibig sabihin, equal sila, kaya yung buong statement na yun ay true sa value na 6 and 2. So, pwede mag-false yan kapag kunaring yung nakuha mong sagot is not equal dun sa 4 na yun. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang quantifiers. So, consider the statements for all integer x, x squared is greater than or equal to 0, and some student in the class has a birthday in July. So, para maintindihan mo yung definition ng quantifiers, okay, kapag binilang mo kung ilan lahat yung mga values na pwedeng mag-satisfy sa mga proposition na ito, okay, ang tawag mo doon ay quantifiers. Okay? So, dito yung mga binabanggit niyang population, set at domain, ganito yan. Let us say, ang example natin, IT21. Sabihin natin sa loob ng IT21 may 40 na students. So, yung buong 40 na students na yun, ang tawag mo doon ay population o kaya set o domain. So, ibig sabihin, ang set, domain, at population, that is the total number of students, okay, sa loob ng section ng IT21. Okay? Ngayon, para malaman mo yung quantifiers doon, ilan lahat doon sa mga estudyante na yun ang pwedeng mag-satisfy doon sa condition ng proposition
proposition. Ang tawag mo doon, quantifiers. Okay? So, may dalawang klase ng quantifiers. Ang una na dito ay universal quantifier at ang symbol nito ay inverted na capital letter A. Kapag sa mga proposition mo, may nabasa kang for all, o kaya for every, o kaya for each, okay? Ibig sabihin, universal quantifier yon. Ibig sabihin lang, sinasabi niya sa iyo na lahat ng values, okay, na isa-substitute mo dun sa proposition na yon, lahat ng sagot dun ay pwedeng maging true. O kaya, pwede ding mangyari na lahat ng values na isa-substitute mo dun sa condition na yon ay pwedeng maging false. Hindi pwedeng isa sa kanila ay mag-true tapos lahat ay false. Okay? O kaya naman, hindi lahat sa kanila ay true tapos isa sa kanila ay false. Dapat lahat sila, isa lang ang truth value niya para masabi mong universal quantifier siya. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo. So, P of x be the statement x squared is greater than or equal to 0. What is the truth value of the quantification? Okay? Inverted x, P of x, where the domain consists of all real numbers. So, ibig sabihin, sinasabi niya sa iyo dito, okay, ito yung binigay niya sa iyo. Ibig sabihin, lahat daw ng real number na isa-substitute ko dito sa statement na ito, okay, dapat mag-satisfy siya doon sa condition na yan. Yun yung gusto niyang sabihin sa iyo, okay? Kasi sinabi niya dito, di ba, ang symbol na ito, ang ibig sabihin niyan for all, for every, o kaya for each. So, ibig sabihin, lahat ng real numbers na isa-substitute ko dapat dito sa statement na to, dapat ay totoo yung statement na yon. Okay? So, ano ba ang real number? Ang ibig sabihin ng real number, ito yung mga number katulad ng integers. Ang sabi natin, ang integers ay mga whole number. Okay? Katulad ng 1, 2, 3, and so on. Negative 1, negative 2, negative 3. So, yun ay mga example ng mga integer. Okay? Ang rational numbers naman, okay, ito naman yung mga fraction, kunyari 1/4, 1/2, okay, yan, yun yung mga example nun. O kaya mga decimal, kunyari 1.5, yan. Yun ang tawag mo dun sa mga ganun type ng number ay rational. Kapag sinabi mo namang irrational numbers, okay, ito naman yung mga square root ng mga value, yung square root of 2, square root of 3, at saka yung mga pi, okay, yun yung mga irrational. Ngayon, pag real number naman, ibig sabihin, binubuo ito ng mga integer, ng rational numbers at saka irrational numbers. So, ibig sabihin, dapat lahat dito sa statement na to, totoo dapat siya. Okay? So, let us solve para maintindihan mo. So, x squared is greater than or equal to 0. So, let us say na ang value ng x natin ay 0. Okay? Integer. Okay? So, dito, 0 squared is greater than or equal to 0. So, that is true. Kasi 0 is equal to 0. Dalawang condition mo dito ay greater than or equal. So, doon sa isang condition, equal siya. Kaya true siya. Okay? Another one. Kapag naman ang value ng x mo is 1, o substitute natin dito sa equation na yan. So, magiging 1 squared is greater than or equal to 0. So, 1 squared is 1. So, kaya 1 is greater than 0. So, nag-satisfy ka doon sa pangulang condition na greater than. Kaya, true pa din siya. O, subukan naman natin. Okay? Kasi sabi natin, the real numbers, diba, is a combination ng mga integer, irrational numbers, at saka rational numbers. So, yung mga example na nakita mo lahat dito sa una at pangalawa, puro mga integer yan. At ito din pangatlo. Kasi negative 1 is an integer. So, i-substitute din natin dito. Negative 1 quantity squared is greater than or equal to 0. So, ang negative 1 squared is 1. So, kaya 1 is greater than 0. So, true siya. Okay? So, subukan naman natin kapag rational number siya. Okay? So, kapag ang value ng x naman natin, sabihin natin ay 1/2. So, 1/2 squared, okay? Ang kalalabasan nun is 1/4. So, ang 1/4 is greater than 0. So, true siya pagdating sa mga rational numbers. So, another one, kapag naman irrational numbers ang given, let us say ang value ng x natin ay square root of 2. So, square root of 2, quantity squared, that is 2. Okay? So, ang 2 is greater than sa 0 mo. So, true. So, ibig sabihin, nagsasatisfy lahat yung condition ng mga value ng real number. Kasi sabi natin, ang real number is integer, rational numbers, at irrational numbers. At dito sa mga example na to, given tayo ng irrational, given din tayo ng rational, at given din tayo ng integers. At lahat yun, ang sagot na lumabas doon ay puro true. So, ibig sabihin, sa lahat ng value nito,
okay, nung universal quantifier na to, na itong buong statement na to ay totoo kapag real number ang ginamit mo. Kaya, ang ilalagay mo ngayon do sa pinaka-conclusion mo, for every real number x, x squared is greater than or equal to 0. Ito yon. Okay? Ang universal quantifier of x mo, p of x, ay totoo, true. Kasi lahat ng nakuha mong sagot ay puro true. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng universal quantifier. Ibig sabihin, lahat ng value yung isubstitute mo dun sa pinaka-statement mo, dapat ang sagot ay true. Okay? O kaya, pwede mo rin sabihin na lahat ng mga isasubstitute mong value dun sa pinaka-statement, dapat lahat yun false. Okay? Hindi pwedeng ilan lang sa kanila ay puro true tas may false, o kaya puro false tas may true. Hindi pwedeng ganoon, dapat lahat sila. Kasi ang sinasabi niya dito, para maging universal quantifier yon, dapat for all, for every, or for each, or ibig sabihin lahat sila. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang existential quantifier, at ang symbol nito ay yung mirror na letter E, okay? O kaya number 3 sa digital number, okay? So ito, kapag nakapagbasa ka ng mga proposition na may nakalagay na there exists, o kaya for some or at least one, ibig sabihin existential quantifier yun. Ibig sabihin, para maintindihan mo siya, merong nag-e-exist, o kaya may ilan, o kaya at least na isa sa mga value ay nagsasatisfy dun sa statement na yun. So, ang tawag mo dun, existential. Kabaliktaran to ng universal quantifier, kasi sa universal, lahat ng value ay nagsasatisfy dun sa condition na yun. Dito naman, meron lang nag-e-exist, o kaya isa sa kanila, o marami sa kanila ay nagsasatisfy dun sa condition na yun. Okay? Yun ang ibig sabihin ng existential quantifier. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo. So, sa number 1, let p of x be the statement x squared is equal to 4. So, what is the truth value of the quantification ng existential quantifier of x, p of x, where the domain consists of all real numbers? Ibig sabihin, lahat daw ng mga value na pwede mo lang isatisfy dito sa condition na ito ay mga real numbers. Okay? Kasi sinabi niya domain. Yung population na pwede kong isubstitute lang na mga data sa loob ng statement na ito ay mga real numbers. Define na natin kung anong real numbers. Ito ay mga integers, mga rational numbers, at irrational numbers. Okay? So, let us solve. So, ang solution, sabihin natin, inassume natin na ang value ng x ay 2. So, ang 2 ay isang integer. Okay? Sa sample natin. So, substitute mo ngayon yung value ng 2 na yan dito sa statement na to. So, magiging 2 squared is equal to 4. Okay? So, 2 squared is equal to 4. Kaya naging 4 is equal to 4. So, ibig sabihin, dahil equal sila, so true. Okay? Ang truth value nitong data na to. So, sumunod. So, another, i-assume naman natin ang value ng x mo is 0 dahil ang 0 is an integer also. So, 0 squared is equal to 4. So, ang 0 squared ay 0. So, 0 is not equal to 4. Kaya, itong statement na to ay false. Okay? Sumunod. Sabihin naman natin ang value ng x mo ay negative 1. Okay? Kasi negative 1 is also an integer. So, substitute mo ngayon yung negative 1 na yan dito sa statement na to. Magiging negative 1 quantity squared is equal to 4. So, ang negative 1 squared is 1. So, 1 is not equal to 4. Kaya, ibig sabihin, itong statement na to ay false. Okay? Sumunod. Rational numbers naman ang example natin. Let us say 1/2 ang value ng x natin. So, 1/2 squared. Okay, ang kalalabasan nun ay 1/4. So, ang 1/4 is not equal to 4. Kaya, itong statement na to ay false. Okay? Sumunod. Let us say, irrational numbers naman ang given natin. Okay? At ang value ng x mo ay square root of 2. So, square root of 2, quantity squared, ang lalabas sa'yo dun ay 2. So, ang 2 is not equal to 4. Kaya, ang statement na yun ay false. So, overall, kung mapapansin mo, okay, merong isa sa kanila ay nag-satisfy sa condition, and all of those condition na sumunod ay hindi na. Diba ang definition ng existential, merong nag-exist, okay, o at least one ang nag-satisfy. So, ibig sabihin, dito sa condition na itinatanong niya sa iyo dito, the existential ito, totoo yung buong statement na ito kasi may nag-exist na value na isa sa kanila ang nag-satisfy dun sa statement na yon. Okay? Kaya, ang conclusion mo, kung lalagay mo, for some real number of x,
x squared is equal to 4, existential of x, p of x is true. Kasi may nag-exist na isa. Pero kapag ito, kunyari, let us say, inverted, okay, inverted, okay, ng x, inverted a of x, okay, universal quantifier, tas p of x, okay. Ang sagot mo na dito magiging false kasi hindi naman lahat ng sagot false eh. May nag-exist na isa. So, ibig sabihin, eto kapag universal ang ginamit kong tanong dito, ang sagot dito false. Okay? Kasi merong lumabas na true dun sa value na ito. Okay? So, that is the difference ng universal at saka existential quantifier. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin negating quantifiers. Paano nine-negate yung quantifier? Sabi natin ang negation, 'di ba, yung kabaliktaran. Okay? So ibig sabihin kapag yung universal quantifier mo, kukuhanin mo yung negation niya, magiging existential siya. Tapos yung existential mo naman kapag gusto mong i-negate siya, magiging universal naman siya. Okay? So, katulad nito, sa universal quantifier, okay, ang ginagamit natin mga word, diba, for all, o kaya for every, o kaya for each, okay? So, kunyari, let us say, for all x, x is even. So, kunyari, sabihin natin, ininegate mo itong universal quantifier, kaya mas nalaman na universal quantifier to dahil dyan sa word na for all. So, sabi natin, di ba, kabaliktaran ng universal ay existential. So, babaguhin mo lang yung word na for all, magiging there exists, dahil ang ginagamit natin sa existential ay there exists, o at least one, o kaya for some. Okay, pwede mong gawin yun na mga word sa pag-negate ng mga universal quantifier. So, kaya, ang negation nitong for all x, x is even, magiging there exists an x, okay, such that x is not even. Okay, so ito, ninegate mo tong for all x, magiging there exists an x, okay, tapos x is even, so ininegate mo din yun, kaya naging x is not even. Okay, so sumunod. Dito naman tayo sa example na existential quantifier. Paano mo ininegate ang existential? So, let us say, ang given sa ating sentence ay, there exists an x such that x is odd. So, ininegate mo siya. So, itong there exists an x, diba, ang kabaliktaran ng there exists ay for all. O kaya, nagkaroon ka ditong for all x. Tapos, sabi niya, x is odd. So, kung ininegate mo yan, magiging x is not odd. Kaya, nabuo mo yung for all x, x is not odd. Okay? So, ganun yung pag-negate ng universal quantifier at saka negation din ng existential quantifier. Ang sinusunod niyan ay ito, si De Morgan's Law. Okay? Kapag kinuha mo yung not ng universal quantifier mo, yan. Okay? Diba sabi natin, ang kabaliktaran, okay, ng universal quantifier mo ay existential. Kaya nandito. Yan. Tapos, tsaka mo inenegate yung pinaka-statement niya para maging existential siya. Ganon din dito, baliktarin naman natin kung existential siya. Kung inenegate mo yung existential mo, okay, magiging universal siya, tapos saka mo inenegate yung pinaka-statement niya. So, ang tawag mo dito sa mga method na ginawa natin sa negation na yan ay sinunod natin yung De Morgan's Law. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang nested quantifiers and translation. Okay? Para maintindihan mo definition nito, kapag may isa o higit pang mga quantifiers ang nasa loob ng isang expression mo, ang tawag mo doon ay nested quantifiers. At pag-aaralan din natin paano tinatranslate, okay, yung mga nested quantifiers na yun. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo. So, sa number 1, express the statement into quantifiers. For all integer x, there exists an integer y such that x plus y is equal to 0. So, solution. Paano natin yan isosolve? Unang sentence muna. Ito. Yan. For all integer x, alam mo na kapag may nabasa kang for all, universal quantifier yan. Kaya, ito yung naging symbol niya. Okay? Inverted na a, tapos, yung variable mo, x. Okay? Kasi x yung ginamit niya sa sentence na to. Sumunod na sentence, there exists an integer y. Ito yun. Okay? So, dahil yung word na there exists, this is existential. Okay? Kaya, ang kalalabasan nito, okay, yung symbol ng existential mo, okay? Yan. Teka lang. Yan. Tapos y. Okay, yan.
So, nandun ka na sa dulo. Ito na yung pinaka-statement, which is x plus y is equal to 0. So, this is the proposition. So, sabi natin, itong mga yan, kapag may given data ka pero wala pang truth value, this is the predicate. At ang symbol nito, dahil dalawa yung variable niyan, magiging p, okay? Tapos, x at saka value ng y. O, yan. So, yung letrang P, pwede yan kahit anong letter ang gusto mo. So, nagkataon lang, di ba sinabi natin na mga usual na ginagamit na letra dito, P, Q, R, S, and so on. Okay? So, kahit anong letra pwede mong gamitin. Okay? So, pagsasama-samahin mo siya. So, yan yung magiging expression nung pinaka-nested quantifiers mo. Magiging universal quantifier of X, existential quantifier of Y, P, quantity ng X and Y. So, yan yung pinaka-equivalent expression nitong proposition na ito. Okay? So, kunyari, sabihin natin, bigyan natin example, tignan natin kung totoo. Sabi niya, sa lahat daw ng value ng X, okay, may nag-exist na value daw ng Y na magsasatisfy dito na ang X plus Y is equal to 0. So, ibig sabihin, sinasabi niya sa iyo, lahat ng integer, okay, pwede mong gamitin sa X. Dito naman sabi niya, meron integer lang na pwede kang gamitin sa y na makakapag-satisfy dito sa condition na ito. Yun yung gusto niya sabihin sa iyo. So, tignan natin kung totoo. So, ibig sabihin, let us say, ang value ng x mo ay 5. Ibig sabihin, lahat ng number pwedeng gamitin. Okay? 1, 2, 3, negative 1, negative 5. It's up to you. Kasi sinabi niya dito, lahat ng integer ay pwede mong gamitin as a value ng x. Dito naman sinabi niya, meron lang isang value, okay, o may ilan na mga value sa y mo na integer ang pwedeng mag-satisfy sa condition na ito. So, let us say, ang value pinili ko, sabihin natin, inassume mo na ang value ng y mo is negative 5. So, magiging 5 plus negative 5 is equal to 0. So, positive times negative is negative, kaya naging 5 minus 5 is equal to 0. So, 5 minus 5 is 0. So, 0 is equal to 0. So, ibig sabihin, true, ito. Kasi, nasatisfy mo yung condition. O kunyari, sabihin naman natin, ang value nito ay 6. Okay? Yung value ng integer ko sa x ko. Tapos, ang value naman ng y ko, okay, ay sabihin natin negative 4. O sabihin natin 4 na lang. O, sige. So, magiging 6 plus 4, okay, 6 plus 4 is equal to 0. Hindi yun. Kasi 6 plus 4 is 10. So, ibig sabihin, hindi nag-satisfy doon sa condition. Okay? So, ibig sabihin, tama yung sentence niya na lahat ng value ng integer na pwede mong isubstitute sa x ay pwede. Pero, meron lang ilang value o may isang value lang na pwede kang gamitin na value ng integer mo sa y mo na pwedeng mag-satisfy dito sa condition na ito. Okay? Also, lagi mong tatandaan yung pagkakasunod-sunod niya doon sa buong proposition na yun. Hindi pwedeng magbaliktad yan. Okay? Kung paano yung pagkakabuo ng proposition, ganun yung pagkakasunod-sunod ng pagsusulat ng mga quantifiers na yan. Okay?